Good morning, brothers and sisters in Christ. Today, we are gathered in the house of the Lord to witness and celebrate the holy matrimony of Bro Germany Ignacio. As we begin this sacred ceremony, we will now welcome into the presence of God and this congregation our officiating minister, Reverend Orlando Roque P. Fabi. First, welcome also our principal sponsors, chosen not only as witnesses, but as spiritual mentors who will provide prayer, counsel, and godly guidance to our couple. Please welcome our principal sponsors. Mystery is unfolding today.
is the day that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice with you. Next, we call on the secretary sponsor who will participate in meaningful symbol of Christian marriage. Starting with our best man, Bro Darmo Lampa. The treasure of you. And now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, let's welcome the proud parents of our groom, Mr. and Mrs. Rogelio Agunoy. God has enabled me to walk with Brothers and sisters, please welcome our groom, Pastor Jerwin Agunoy. I cherish the treasure of you. To do His will, I then can see the wisdom of His First is our daily sponsor who will place the weight of the covering of love and protection, symbolizing God's presence over their marriage. Selflessly, and by His grace can pledge my love Next to March is our core sponsor who will bind the couple together, a testimony of unity and unbreakable bond through Christ. Lifelong, Next to March is our candle sponsors who will light the way for the couple, reminding them that Christ is the true light of their union. enable me to walk with you faithfully and cherish Next to March is our groomsman and bridesmaid. treasure of you. I cherish the treasure of you. Lifelong companion, I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish
our bride's relative, we have Sis Angeli Ignacio. God has enabled me to walk. And now, please welcome our flower girls, Deborah Faith Ira, Vanessa Arubawa, Julie Gamboa, Amari Fernandez, Shade Everly Macabio, and Precious Faith Israel. Cherish the treasure of lifelong companion. Brothers and sisters, please welcome our little bride and little groom, Novalie Salabong and Russell John Saksa. Walk with you faithfully and cherish the treasure of you. As I obey the Spirit's voice. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, please welcome our bride, Sis Ana Marie Ignacio. He knows that you I pray for. He knows it's you I pray. He knows you are my armor, my protector, my relief. He knows you are the music when silence brings me down. He knows you are the perfect fit for the soul behind this sound. And as I walk down the aisle, I couldn't help but smile and cry, 'cause he knows just Once again, brothers and sisters, please welcome our bride, Sis Ana Marie Ignacio. all we know is he knows, and we follow his directions. Even though life is short, it's your forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done. 'Cause he knows that I am yours and you are mine. He knows you are Once again, our bride, when I'm Sis Ana Marie can Ignacio. see. He knows you are my harbor that is just within arm's reach. He knows us even better when we even know ourselves. He knows that we have differences, but he puts us back in place. When the road we take get rough, he knows that we can steer the map, and he's ever there to help us clear the map. All we know is he knows, and we follow his direction. Even though life is short, 'cause you're forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done. 'Cause he knows that I am yours and you are mine.
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon lahat sa harapan ng Diyos at ng kanyang mga hinirang upang ipagdiwang ang pag-isang puso ni Jerwin at Anne Marie. Sa banal na matrimonyo, ang pag-aasawa ay isang marangal na estado na itinatag ng Diyos. Ipinapahayag ito ang mahiwagang pagkakaisa ni Kristo at ng kanyang iglesia na kanyang pinadilag at pinagtibay sa pamagitan ng kanyang banal na presensya. Isinagawa ni Kristo ang kanyang unang himala sa isang kasalan sa Kana sa Galilea. Kanyang pinarangalan ang pag-asawa sa banal na kasulatan. Kaya hindi dapat pumasok dito ang sinuman na ngayon lamang manapa ay pag-iisipin mabuti at pumasok dito ng may buong paggalang, kahinahunan at may takot sa Diyos. Dapat na isaalang-alang ang mga dakilang layunin sa pagtatatag ng estado ng pag-aasawa. Itinatag ito ng Diyos upang magsama, magtulungan at mag-aliwan ang lalaki at babae sa kasaganaan at kahirapan tungo sa banal na kalagayan ito. Narito ngayon sina Jerwin at Anne Marie upang sila'y pag-isahing dibdib. Kung sino man ang may sapat na dahilan kung bakit ang dalawa ay hindi dapat pag-isahin. Sino ang magbibigay pahintulot sa babaeng ito upang maging asawa ng lalaki? Anne Marie, tinatanggap mo ba si Jerwin bilang iyong asawa upang makasama sa banal na matrimonyo alinsunod sa kautusan ng Diyos? Yes, Pastor. Iibigin mo ba siya aliwin, pararangalan at alagaan at hindi iiwan sa hirap at ginhawa? Yes, Pastor. At tatalikuran ang lahat upang tayo sa kanya kalamang bibisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Yes po. Tayong lahat ay ibuko at tayo manalangin. Dulog natin sa Panginoon ang gawain ito. O Diyos na nagpabanal sa estado ng matrimonyo na naglalarawan sa pakipag-isa at pakipag-isa ni Kristo sa Church. Pagpalain mo nawa ang iyong mga lingkod na ito upang sila ay mag-ibigan, magparangalan at mangaliwan sa isa't isa. Pagpalain mo sila upang sila ay mabuhay na magkasama sa pagtatapat at pagtitiis sa karunungan at tunay na kabanalan upang ang kanilang tahanan ay maging lugar ng pagpapala, kapayapaan. Sa iyong dakilang pangalan, ito po ang aming sakop dalangin. In Jesus' name, amen. Patawpo na po kayo sa Panginoon. Nais ko pong magbigay ng talata sa Biblia. Sa Genesis chapter 2 verse 18, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Mahina pa naman ako. At hinulugan ng Panginoong Diyos na hindi kawasang himping ang lalaki at siya'y natulog at lumikha. Kinuha ang isa sa kanyang mga tatyan sa gitna at pinaghilot ang laman sa dakong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito ay dinala niya sa lalaki. Pasensya na, mahina yung mata ko. Praise God. Nagpasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lahat ng mga bagay na naroon ay kanya pong ginawa.
Nung ginawa ng Diyos ang narito sa sanlibutan, nakita ng Panginoon ang napakaganda na kanyang ginawa at ang sabi niya, perfect ang kanyang pagkagawa, wala pong mali. Ang ganda ng kanyang mga nagawa, kung kaya siya'y natuwa. Pero meron akong napansin dito sa talatang ito. Sa unang pagkakataon ay ang Panginoon Diyos ay nagsabi, merong isang bagay na hindi maganda. Lahat kasi ng kanyang ginawa ay mayroon pong kasiyahan. Pero napansin niya si Adan na mag-isa na wala pong makasama at makausap. Kaya malungkot ito. Kaya sabi niya, hindi maganda. Unang pagkakataon na nagsabi ang Panginoon na mayroong hindi maganda sa kanyang ginawa. Kaya sabi niya, siya'y gagawa ko ng kanyang makakasama at makakatulong. Ano ba kasi ang kanya pong tungkulin ni Adan sa panahon na yan? Yung ginawa ng ating Panginoon at nilikha, siya ang naging pinuno nito. Siya ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng kanya pong ginawa. At siya po ay lagi busy, pero wala siya nakita bagay na kasiyahan sa kanyang sarili, kundi kalungkutan dahil wala po kasama. Kaya siya nagsabi, ilalala ko siya ng kanyang makakasama at makakatuwang sa buhay. Kaya siya ay pinatulog. Nung pinatulog niya, kinuha niya ang isang tadyang sa kanyang tadyang sa tabi ng kanyang puso at ito ay ginawang babae. At tulog si Adan. At nung nagawa na ng Panginoong Diyos ang babae, saka lang niya nagising. Ginising ito at naroon kasama na po niya ang babae na ginawa ng ating Panginoon. Sister Marie, ilang taon ka na ba? 43. Pastor. 39. 39. Hindi ka na nag-antay pala. Dahil nauna pa si Sister Marie. Praise God. Natulog si Adan. At ginising ng Panginoon, may kasama na po ang babae. Sa kalagayan nila, Pastor Jerwin, ay naunang ipinanganak si Sister Anna Marie. Pero ang aking paniniwala ay mula sa tadyang ni Pastor Jerwin, Sister Anna Marie. Mapalat ka, hindi ka nag-antay. Dahil nauna sa iyo, nag-antay siya sa pagkagising mo. Sa akin po kasi kalagayan, sa akin po ang karanasan sa buhay. Nung nasupungan ko ang aking asawa ay 46 na rin ako. Ang tagal ko nag-antay. Ipinanganak ang aking asawa, ang pagitan namin ay 20 years. Gaano katagal akong nag-antay? Kaya ang pagitan po ng aming pag-asawa ay 20 years. Kaya matanda na ako nung ikasal. Buti na lang at karoon pa rin kami ng bunga. Kaloob ng Panginoon. Kaya ang pamamahala ay pinagkatiwala kay Adan sa pamamagitan ng pamilya. Hindi ito ipinagkatiwala sa babae. Kundi ang babae ay ginawa para makatulong ng lalaki sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon. Sister Marie, huwag kang magdamdam. Kasi ang babae ay hindi po pinapahintulutan ng pangunahan ng lalaki. Dahil ang lalaki ang ginawa ng Panginoon na siyang katiwala niya sa kanyang mga bagay na kanyang ginawa. Nung bilinilan sila ng ating Panginoon, nung iwanan sila sa Garden of Eden, may bili ng Panginoon. Yung ipinagkatiwala sa kanila at ginawa ng ating Panginoon, para sa kanila din pala yun. Prutas, mga hayop, nandun lahat, para sa kanilang mag-asawa. Kaya binilinan sila na huwag kakainin yung bunga ng pagkakala ng mabuti at ng masama. Alam ni Eva yun, dahil sila dalawa ang binilinan. Pero ang babae ay
pinangunahan ang lalaki, ano nangyari? Merong masamang pangyayari. Kaya sabi ni Adan, ba't ka kumuha niyan? Di ba pinagbawalan tayo sa bagay na yan? Kaya yung kalooban ng ating Panginoon o yung mga bagay na siyang inahabilin, dapat po natin ito sundin. Dahil kapag hindi natin susundin ito, meron pong bunga na masama para sa mga hindi po sumusunod. Kaya yung bagay na yan, napakaganda ang layunin ng Panginoon. Ayaw niya na may mapahamak. Ngunit napapahamak ang tao dahil hindi po sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tuloy na tayo. Tumayo kayo na. Asan yung abay at saka yung... Pwede ba tayuan ninyo sila? Tumayo kayo sa kanilang gabi. At kayo yung awak ng microphone para sa kanila. Okay. Magharap kayo. Tawagan mo ang kamay ni Marie. Pasko. Lapit mo sa kanila. Ana Marie, tinatanggap kita bilang aking asawa at iingatan kita sa lahat ng panahon, mabuti man o masama, sa karangyaan man, sa karalitan, sa kalusugan man, o sa karamdaman, ay iibigin kita, pakamamahalin hanggang paghiwalay tayo ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, binibigay ko sa iyo ang aking taus-pusong pangako. Tinatanggap kita bilang aking asawa at iingatan kita sa lahat ng panahon, mabuti man o masama, sa karangyaan man o karamitan, sa kasaganaan, sa kalusugan, sa karamdaman, iibigin kita at mamahalin. At hanggang paghiniwalayan tayo ng kamatayan. Ayon-sunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ibibigay ko sa iyo ang aking taus-pusong pangako. Ana Marie, ang sinsing na ito, ang tanda at garantiya ng aking walang kupas na pag-ibig sa aking pagkikipag-isang dibdib
sa iyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Derwin. Ang singsing na ito, ang handa at garantiya ng aking walang kupas ng pag-ibig sa akin pakipag-isang dibdib sa iyo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. We will be a family, a house that will be a home. Everything will be lit strong. We'll build a house of faith that together we can make. When the strong winds blow, it won't fall down. 'Cause one in Him will grow, and a whole world will know. We are the house of faith. Ang belo at ang cord, hindi ito isang palamuti para sa kasalang ginagawa, kundi ang belo ay sagisag ng kusang loob na pagpapasakop ng babae sa asawa. Ang lalaking ulo ng bagong sambayan. Ang belo ay sagisag rin ng pag-iingat ng lalaki sa kanyang asawa. Ang lalaking asawa na ngayon ang magiging tagapagtanggol ng babae. Ang cord, ang taling ito ay walang patid, katulad ng pag-iibigan na nagbibigkis sa mag-asawa. Isang ganap na pag-ibig na ipinangako sa isa't isa, hindi matatapos, hindi mapapatid. Ang Bible. Pastor Sherwin, pakibigay tayo sa yung Bible. May nagpipicture. Picture tayo. Ang Bible ay isang tanging kaloob mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang matibay at tiyak na pundasyon ng inyong magiging tahanan. Sa pagkakaloob ng lalaki ng Biblia ito sa kanyang asawa, itinatalaga niya na ang Biblia ang kanilang magiging gabay, otoridad at saligan ng kanilang pagsasama. Ang salita ng Panginoon, huwag nawang maiwalay sa inyo, sapagkat kung wala ang salita ng Panginoon na sinusunod, ang lahat ay mapapariwara dahil walang alam sa kanilang buong pagkatao. Yung aras, ang aras,
Sa pagbibigay ng lalaki ng mga aras sa kanyang mapapangasawa, ipinapangako niya na ang lahat ng kanyang yaman at tinatangkilik ay pag-aari nila ng kanyang asawa at tabihan. At itataguyod niya ang kanyang asawa sa abot ng kanyang makakaya. Ang lalaki na ngayon ang magiging tagapagtangkilik ng babae. Kaya kung ano ang inyong yaman, Sister Marie at ni Pastor Jerwin, ito ay pag-aari na ninyong dalawa. Yan po ang simbolo ng aras. Marriage contract. Tayo ay nagpasya nangakong magsasama at sa Diyos pinag-isa. Tayo ay magbubuko ng pamilyang kay saya, nananalig sa Kanya. Tahanan natin gawin, sa Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin siya, malalaman nila. Tahanan natin sa Diyos, tahanan natin gawin, sa Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin siya, malalaman nila. Tahanan natin sa Diyos, tahanan natin gawin, sa Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin Pag-isagalan po yung board. tahanan natin sa Diyos, tahanan natin gawin, Yung sa beno. Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin siya, malalaman nila. Tahanan natin sa Diyos. Ang appearance ni Pastor Jerwin. Ngayon po. Parent ni mga magulang ng kinakasal. Binabati ko po kayo sa inyong pagpapalaki sa inyong mga anak na maasahan at ng isang anak na namumukod tangi. Nagampanan ninyo mabuti ang inyong mga tungkulin bilang mga magulang. Sa pag-aasawa, sinasabi sa atin ng Biblia na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina sa pagsisimula ng pagsasama nila Jerwin at Anna Marie. Iiwan nila kayong mga magulang pero hindi ito nangangahulugan na pababayaan nila kayo. May tungkulin pa rin na tulungan at aalagaan kayo sa oras ng inyong pangangailangan. Ang mga salitang ito ay para rin sa inyong mga ninong at mga ninang. Simula ngayon, kayo ay magiging mga magulang na rin ni na Pastor Jerwin at ni Sister Anna Marie. Tulungan ninyo sila
suportahan ang kanilang pagsasarili at pagtatapat sa isa't isa, igalang ang kanilang pag-iisa. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga magulang at mga ninong at ninang. Okay, mag-aupong na po kayo. Tatawag po ako ng isang ninong at isang ninang para sa kandila. Sino po ang pwede? Ninong at ninang? Pasensya na mga kabaya kasi ninong at ninang ang gusto kong kunin para sa kandila na dalawa. Meron ba kayong kandila at talagyan ng kandila? Saan ba? Huwag mo na ninyong sindihan, ha? Saan ba natin pwede ilagay yung dalawang kandila? Nandito. Ilagay na natin. Isang ninong at saka isang ninang. Please, kayo ay aking natawagan dito. Yan. Ganun pala yun. Okay, sindihan po ninyo ang kandila. Huwag muna kayong bababa. Meron akong gagawin para sa inyo. Bilang kumakatawan na ninong at ninang, inihiling ko po ang inyong advice bago tayo bumalik sa inyong upuan, sa inyong mga inaanak. Sino ang mauna sa inyo? Ladies first. Praise the Lord. Pastor Jerwin, Sister Anna, itong araw na ito special sa inyo. So, ina-advisean ko kayo na magmula sa araw na ito, kayo ikinasal na. Magmahalan kayo magmula sa araw na ito hanggang sa huling hininga ng buhay nyo. God bless you both. Malakpakan sa natin si Nina. May mga kamay, malakpak naman sa ating Nina. Atay ko naman tayo. Sila. Sister Anna and Pastor Erwin. Ngayong araw na ito ang inyong pag-iisang dibdib. Sana magsama kayo ng maligaya, matatag, tulad ng paglilingkod ko sa Panginoon. God bless you. Salamat, mga ninong at ninang. Ang pinagsama ng Diyos, nag-una pa lang, sila ni Adan ay sila'y kinasal sa Garden of Eden. Napakahalaga po nito para sa ating Panginoon yung makasal ang lalaki at babae. Pero pakatandaan po natin, meron pong mga manunukso, hindi lang isa. Doon sa Garden of Eden, meron manunukso. At yung mga manunukso doon, hindi yun nawala. Kasama pa rin natin ang gano'n. Kaya yan ay gumagawa ng paraan na manira. Sabi nga na natin, Panginoon, ang kaaway na parito, John 10:10, di ba? Para magnakaw, manira, at tumatay. Kaya yan po ang kanila pong layunin ng tao ay una, gusto niyang sirain ang relasyon nila sa Diyos. Pangalawa, nakawan para sa mga bagay na pagpapalang kaloob ng Diyos sa tao. Pangatlo, yung papatayin sila sa presensya ng Panginoon. Kaya nawa, tayong dalawa na nakasumpong ng biyaya mula sa Diyos, maging aware kayo dahil wala pong pinipili
ang kaaway. Kahit sino, kaya niya sirain ito kung hindi po nagiging aware. Okay, makiat tayong dalawa. Jerwin at Sperana. Makiat ko ang kanila. You're mine, always you're mine, forever you're mine, reality. You're mine, sunshine you're mine, best times you're mine, anomaly. And I choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 words. I find you, At sabay din yung patayin ng kandila. and I say Sabay din I yung patayin. do Sabay din yung patayin. for the rest of my life. With all that I have, I do. Panatili kayo niya. And I Kailan kayo? will. Ang simbolo ng kandila ay nasinindihan ng mga ninong at ninang kanina. Ito yung buhay ni Pastor Jerwin at ni Sperana. At ngayon ay kanilang sinindihan ang isang kandila. Ito na po ang naging buhay nila at pinag-isa. Kaya ang salita ng Diyos ay nagsasalita na sinasabi, ang pinagsama ng Diyos, wala nang pwedeng magpahiwalay sa kanila. Kahit sino man. Kaya ngayon ay pinag-isa na sila ng ating Panginoon at sila po ay tumanggap sa kalooban ng Panginoon na sila ay pinag-isa at mapalad kayo dahil kayo ay lalaki at babae. Meron kasi nagsasama na parehong babae, parehong lalaki. Hindi po ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito ay hinihiling ko na tumayo po yung mga parent ni Pastor Jerwin. Binibigay ko po ang pagkakataon na magpasalamat ka sa kanila. Punta mo sila. Sa iyo, aking ina at aking ama, na nagparagi sa akin, napakamata ko ay hindi naging karapat-dapat noong ako'y nasa sanlibutan pa. Ngunit ipinagkaloob pa rin ng Diyos sa inyong mga puso ang pag-ibig, pag-aalaga. Salamat sa aking ina na siya talaga yung masasabi kong nag-alaga sa akin at maging din ng aking ama. Sa pangalan ng ating Panginoon, bagamat ako'y nakatali na sa aking naging asawa, ang pag-ibig ko sa inyo na aking mga magulang ay hindi yon nabawasan, kundi gagawin ko pa rin ang pag-ibig na binigay ng ating Panginoon na dapat mahalin ang ama at ina. Ang kakulangan ko noon ay aking pinupunuan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa inyo, aking ina at aking ama, ay ayatin kayo nga agapo, kiniapo. Thank you. Alam pa rin natin sa Pastor Jerwin. Bilang mga magulang, sino ang mag-aambay sa inyo, sa inyong anak mo yung magpapamilya na? Hindi na natanong. Hindi tanong ng lahat. Sige, advice.
Tapos po kayo. Palakpakan po natin yung tatay. Pwede ka bumalik po na tatay. Si Sister Ana Marie, binibigay ko rin ng pagkakataon para siya yung pasalamat sa kanila. Sister, thank you for coming today. So, thank you for everything that you done. So, I still remember one day, nag-message ka sa akin at sinabi mo, Sister, bago ako mamatay, gusto ko makita na mag-aasawa ka. And now, now today, that the day na ipinakda ng Panginoon na nakikita mo ako na ikakasal na. I love you. Palakpakan natin sila. Pwede ka pang mag-advise na Love you, sister. Maraming salamat. Salamat po na nandiyan na hirap ako. Salamat sa akin. Wala na yung mga magulang natin kung may sa akin. Kapigat ako sa iyo ang namahal kita, sister. Hindi pa tayo namin nakikita. Tandaan mo. Nandito lang ako para sa iyo. Ibigay ko sa iyo bilang isang kapatid. Ang pinagkakalaki, ano na magpasakta. palakpakan natin sila. Hinihingi ko po na tayo lahat ay tumayo upang manalangin para sa kanila. Mga ninang at mga ninang, hindi ko na kayo matawag dito sa harap dahil marami kayo. Kaya maaari ko bang hilingin sa inyo na ang inyong kanang kamay ay ituon sa inyong mga inaanak at tayo'y manalangin sama-sama. Praise God. Tayong lahat ay umuko at manalangin. O walang hanggang Diyos, manlilikha at tagapag-ingat ng lahat ng mga bagay. Bukal ng lahat ng mabubuting bagay, may akda ng buhay. Tagapagbigay at tagapag-ingat ng pagpapala ng pag-aasawa. Pagpalain mo sina Jerwin, Sister Ana, sa kanila pong pagsasama ngayong pinagkaloob. Huwag mo silang babayaan, kundi anuman ang kanilang pong pangangailangan ay yung ipagkaloob, maging sa kanilang magiging mga puna. Pagpalain mo ngayon ang iyong mga lingkod upang maging tapat sila sa isa't isa at maingatan nila ang kanilang sumpaan. Pagpalain mo po sila upang manatili sila na ganap sa pag-ibig at kapayapaan. Ito po ang aming mga dalangin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Ngayon, malabo po na po ang lahat. Yamang sina Jerwin at Ana Marie ay nagkasundo na lumagay sa banal na estado ng matrimonyo at nagsumpaan sa isa't isa sa harap ng Diyos at sa lahat ng narito sa pamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng United Pentecostal Church at ng Republika ng Pilipinas. Aking ipinapahayag ngayon na sila ay mag-asawa na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag pa maghiwalayin ng tao. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, ingatan nawa, mahabulan niya na nawa kayo, at sabay kaya nawa inapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Mga kaibigan at mga kapatid, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang bagong mag-asawa na sina Gina Ana Marie at Ginoong Jerwin Agunoy.
sila po ay mag-aasawa na. Praise God. At sa pagtatapos ng kasalang ito, inihiling mo po ang pagkalahatan para sa closing prayer po natin. Tumayo po tayong lahat at inihiling ko po ang panalangin ng ating dating district presbyter si Pastor Brigayo. Nandito ba siya? Para sa ating po pagtatapos. Praise God. Tayo ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa matagumpay na seremonya ng kasal ng dalawang ito, Panginoon. Hallelujah. Sir Jerwin, Sir Anna. At ang patuloy na pagpapala ay siya mong ikawat sa kanila sa tunay na pagmamahal at kaayusan, kapayapaan, Panginoon. At kami po'y umaasa na ikaw ang siyang patuloy na magpigtis sa kanila ng pagmamahal na nagbubala sa iyo. At Lord, patuloy na pagpalain ang inyong pong ginamit, Reverend Roque Fabi, na siyang naging kasangkapan upang matagumpay ang kasalang ito. Plus po ang bawat dumalo, ang magkamilang partido, Panginoon, mga ninong at ninang, mga relatives, Panginoon, at maging man ang mga kaibigan na narito, Panginoon, patuloy mong pagpalain. At magpatuloy ka hanggang sa matapos ang kasalang ito, Panginoon. Amin pong inaangkin ang katagumpayan, Panginoon. We give you back all the glory and the glory of Jesus Christ. Amen. Pagkakaroon ng Panginoon, ang muling mapili ay Pastor Jerwin sa may case. Ikaw ang sagot Ito ay mayroon ng lisensya. sa panalangin ko. Ang pag-ibig ko sa'yo, Diyos ang may handa nito. Nakita na ba na Inaasahan ay kamay, pag-asama ang buhay. Isa pa raw, Pastor Jerwin. Pakipabalik mo. Pakitanggal mo. Ang sa'yo'y ikaw ang sagot May tatagalan mo para makita nila. sa panalangin ko. Ang pag-ibig ko sa'yo, Diyos ang may handa nito. Pinabalik ko na ang lahat sa aking MC na pagkakalaw. Mahabang Sino ang unang pagpapag-job? So, maupo muna tayo lahat mga kapatid para sa mayroong sequence po kasi ng pictorial. Lahat po tayo ay mag-join sa kanila pero hintayin lang po natin yung pagkasunod-sunod ng picture taking po natin. Subject. Alright, have a blessed day everyone. Let us now proceed to the pictorials para po maging maayos at mabilis ang ating photo session. Sundin po natin ang sequence mga kapatid. And unahin po natin the couple with the officiating minister. Okay, next is yung couple lang mamaya after the officiating minister. Para sa pictorial. Okay, ready, Okay, ready, smile. 1, 2. Face, pass. Ready. Ready, 1, 2. Okay, one more. Ready, smile. Okay, next, maghanda po the parents of the bride or sister.
Okay, stay put lang po kayo. After nila, mag-command lang po si photographer and videographer. Kayo po ang next. Okay, ma'am, tingin po rito. Okay, ready? Ready, 1, 2. Okay, isa pa. Okay, isa pa. Ready, 1, 2. Okay, isang post pa po. All ready? Okay, Paul, ready? Ready? Already, 1, 2, smile. Okay, 1, 2. Okay, isa pa. 1, 2. Okay. Parents. Next. Okay, acting parents sa bride. Okay. Okay, kanyang sister and pamangkin siguro. Dito tayo sa camera. Yan. Yan. Okay, ready? Tingin po dito. Okay, 1, 2. Okay, isa pa. Okay, isa pa. Okay, ready? Ready, 1, 2. 1, 2. Okay, next po. Okay, huwag lang po aalis. Kasama po ang parents of the groom. Kabilaan. Ay, dito na lang siguro. Sige, si photographer na ang bahalang mag-arrange po. Basta sunod mo lang. Okay. Wait lang po, compress. Okay. Take ko sa camera. Okay, ready? Tingin na po rito. Okay, 1, 2. Okay, isa pa. 1, 2, smile. Okay, smile. Okay, 1, 2. Okay. Okay, next is manatili po ang parents of the groom. Kabilaan. Time po nila para mag-picture sa couple. Ready? Okay, ready na? Okay, ready? Ready, 1, 2. Okay, isa pa. Ready, 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay, next po. Okay, next, manatili lang po, parents of the groom. And we will call on the immediate relatives and mga kapatid ng groom. Kapatid, pamangkin, meron. Kasama ang parents of the groom. Relatives of the groom. Okay, wala na. Meron pa? Sige, before. Relatives, pamangkin, tita, tito. Advance na lang po. Sige. Ayan. Sige ka ba? Sa kabila. Okay, ready? Kurang. Okay, ready? 1, 2. Okay, isa pa. Ready? 1, 2. Okay. And for our principal sponsors, kayo po ang susunod. Prepare lang po kayo. The whole thing
Okay, ninong daw muna. Dalawang linya. Okay, mayroon po bang i-move lang po natin yung pulpit para may space tayo sa move lang natin sa likod. Brother JF, patulong po. Okay, yung iba pwede po sa taas. And pwede rin po sa baba. Pwede po din siguro sa baba. Yan, para makuha natin yan. Para hindi maganda sa baba. Okay, ninang, mamaya prepare po kayo pagkatapos ng mga ninong ay kayo po ang susunod. Okay, ready? Ready, 1, 2. Okay, isa pa. Ready, 1, 2. Okay. Ganito po. Para magkakulit po natin. Atingin po natin. Atingin po natin. Okay. Okay po, ready? Yeah. Ready, 1, 2. Okay, 1, 2. Okay. Okay, thank you very much po. Ayun mga alin ka naman. Okay po, thank you po sa ating mga ninong. Okay, nag-request sila sa hati-hati daw mamaya yung mga ninang para daw magkasya sa pulpit. Ayun mga single daw sa akin. Okay, ready? Must be a place that delivers with grace, a reflection of His face. We'll build a house of faith that together we can Okay, next is mga ninang. be stronger. That's why you give me It's your time.
magkasya sa second na Okay, ready na po? Okay, ready? 1, 2. Okay, isa pa. 1, 2. Okay. Okay. Pwede pa sa taas, mga kapatid. May space pa po sa taas. Yung iba tayo pinapagkasya sa baba, pwede po tayo umakit sa taas. Prepare po ang ating secondary sponsors. Sila po ang susunod. With maid of honor, best man, little groom and bride. Light bearer, Bible bearer, coin bearer, and our flower girls. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2. Picture taking. Sa likod po yung iba, ha? Mga lalaki sa likod na lang. Pwede po sa taas yung iba. Para po makuha tayo lahat sa camera mga kapatid. Taas, kailan pa sa taas? Kailan pa sa taas? Palit, palit. Ready, ha? Okay, ready na? Okay, tingin na po rito sa camera. Maid of honor, best man, little groom, and little bride. Prepare po kayo. Kayo po ang susunod. Okay, walking. Walking. Okay na po. Maid of honor, best man, little groom, and little bride. Sama na po natin. Ring bearer, pwede na rin po isama. Bible bearer, mga coin bearer. And lahat ng mga with the kids. Okay, ready? Okay, ready? Ready? 1, 2. Dalay, dalay. Tatakpan. Okay, ready? Ready? 1, 2. Isa pa. Okay, yung magulo. Waki, waki. Okay, 1, 2. Okay, tingin sa bride, tingin sa bride. Oh, tingin sa bride.
ko sa'yo. Okay, manatili po si groomsman, bridesmaid, little groom, and little bride. Manatili po sila muna. And then next is prepare po ang groomsman. Tingin dito, tingin. Okay, ready. 1, 2. Okay, isa pa. Okay, walkie again, walkie. Okay. Okay, yung mga boys natin sa gilid, ayun na po ang susunod. Ayun, kanina pa sila naghihintay, mga kapatid. Yung mga kids, pwede po sa baba. And then mamaya, special request, kasama daw ang Chalalo Saints with the couple. Okay, prepare lang po kayo mga kapatid. Kayo po ang susunod after the groomsmen. Okay, yung sa taas, arrange yourself na lang po. Para makita po kayo sa Okay, ready, Ready, 1. Tingin na sa camera, 1, 2. To all Chalalo Saints, prepare po kayo after the groomsmen. Kayo po ang susunod. Okay. Alright, thank you so much. And we will call on our Chalalo Saints for the Victorians. All Chalalo Saints. Lahat po daw ng kapatiran, dito mga kapatid, ng Chalalo, ay nanyayahan namin kayo na pumunta dito for our Victorians. Okay na? Okay, ready? Ready, 1, 2. Okay, isa pa. And another special request, prepare po ang Macau and Hong Kong Saints. Yun, yung mga galing pa sa Hong Kong and Macau. Kayo po ang next na magpa-picture with our lovely couple, mga kapatid. Okay, ready? Macau and Hong Kong Saints. Okay, ready? Ready, 1, 2. Okay, isa pa. Okay, another special request, pagkatapos po nila ay ang ating mga pastor's wife. Ayun. Okay, to our pastor's wife at soon to be pastor's wife, pwede rin po kayo maka-join. Okay, yan po sila ang ating pastor's wife. Baka si Sister Marjorie, pwede mo? Ay, di pa. Di pa ba? Soon pa daw, soon. O yung mga youth daw na nag-pray ng pastor, ng pastor. Okay, ready? Are we ready? Ready? Okay, and Ready, 1, 2.
Okay, so pa, ready? 1, 2. Oh, waki naman, waki. 1, 2. No, no, no. Alright. And finally, let's have the couple with the singers.